misteryo ng tuwa, yung Pagbati. pagbati ng anghel kay Maria, magkakaanak siya lalang ng Espiritu Santo. Tanungin ko kayo ba, mga nanganak na kayo, minsan ba, hindi ba sumagi sa isipan niya na ito na kaya yung magiging mister ko na niligaw sa inyo, ito na kaya ang maging asawa ko? Sumagi ba sa isipan niyo? Sa murang edad ko dati, bro, hindi talaga sumagi sa isip ko. Kasi sa murang edad kong nag-asawa. Okay. So, sumagi man sa isip niyo o Para hindi, ngayon ko lang nagnilay-nilayan. sumagi man sa isip niyo o hindi, nagsugo ang Diyos sa inyo na isang lalaki para magkaroon kayo ng anak. Tama? Kasi pinaasawa ko ng nanay ko sa pilitan eh. Okay, hindi Yun lang. Walang problema doon. Ano? Okay lang doon. Sinugo pa rin. Oo, sinugo ka rin. Kasi kung hindi sinugo ng Diyos sa inyo yun, Hindi ka magkakaano. hindi ka magkakaroon. Okay. Ngayon, nagkaroon ng conception. Yun yung sinasabi natin, Immaculate Conception. Ano ba ibig sabihin ng Immaculate? Di ba? Ang Immaculate ay ang ibig sabihin niyan ay malinis, walang bahidungis. Ang conception, conceive. So, nag-conceive, nag-meet yung egg at sperm cell. Nandun ang conceive na hindi lang nangyayari kay Mama Mary, kundi sa inyo rin mga nanay. Pagkatapos, pag nag-conceive, doon papasok ang Espiritu ng Diyos. Magsisimulang maglalang ng bata. Nung simula nang mag-conceive, pumasok na doon ang Creator. Yung sinasabi nating Ama. At siyempre, ang mga egg at saka sperm cell, kung walang espiritu yan, hindi mabubuhay, hindi magiging tao yan. Tama o hindi? Tama. So, may sariling espiritu yan. At yung espiritu, ang i-define sa science is energy. So, merong energy yan. At nandun yung kapangyarihan at karunungan ng Diyos, doon sa nabubuong bata. Yes. So, nandun ngayon yung Creator at nandun din yung power ng Creator, yung Spirit. So, nandun ang Ama, nandun yung Anak na itong binubuo, at nandun yung Holy Spirit. So, nabuo na yung tatlo, Holy Trinity. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nabuo na rin kay Mama Mary. Yes. Ang tanong, kay Mama Mary lang ba nabuo? Sa inyo rin mga Sa nanay. mga tao. Sa mga tao nag-aasawa. Sa mga sa inyo. Oo. Kaya yung mga oras na nagbubuntis kayo, yan ang pinakamagandang kaloob ng Diyos. Yan ang banal na kaloob ng Diyos sa inyo. Ang bata sa sinapupunan ay banal na kaloob ng Diyos. Yes. Okay, oo naman. So, kaya yun yung pinababanal. Yun yung immaculate, yun yung malinis na malinis. Gaya ng pagkakaalam natin, si Mama Mary, nagbuntis, malinis na malinis si Jesus. Hindi siya nadungisan doon sa loob habang pinagbubuntis. Kayo ba nadumihan kayo nung pinagbubuntis yung mga anak niyo? Hindi, sapagkat sinelyohan nyo ng amniotic sac. Yung amniotic sac, pag lumaki, yun yung inunan. Nababalot na. So, kahit ilang beses kayong galawin ang mister nyo, hindi pa papasok yung dahil yung selyado. So, yun yung immaculate, malinis na malinis na pinagbubuntis ninyo. At habang pagka nakumpleto na yung mga lahat ng kasangkapan na kayo ang nag-supply, nanduroon na ngayon, papasok yung kaluluwa. Ang katawan lupa natin ay tahanan lang natin.
unang binuo ng Diyos yung katawang lupa. Di ba sinasabi sa Bible naman, lahat ng kailangan ng tao ay inuna muna ng Diyos bago maglalang ng tao. Yan. Inuna ng Diyos yung mga katawang lupa natin. Nung nakumpleto na, eto na, nag-create siya ng tao ayon sa kanyang larawan at wangis. Kung halimbawa, ito ang katawang lupa, natatahanan ng kaluluwa natin, nag-create siya ng kaluluwa na ito yung kawangis ng kanyang anyo na walang laman, walang buto. Yan ngayon ang inilagay doon sa katawang lupa at yan ngayon naging tayo. So meron tayong kaluluwa. Yung tayo mismo, yung inner self na tinatawag. Kasi ang Panginoong Diyos, bago tayo likhain, isip siya naglikha sa atin. So bago tayo likhain ng Panginoong Diyos, mayroong tatlong sangkap na bigay sa atin ng Diyos. Ano yung tatlong sangkap? Kahit kawangis tayo ng Diyos. Ano yung tatlong sangkap na napunta sa akin? Katawan, kaluluwa at espiritu. At yung wangis, ayun yung Diyos. Di po ba? Hindi. Ang Diyos ay espiritu, walang laman, walang buto. Kaya nga po, yung wangis, yung yung kawangis ibig sabihin yun ng espiritu, yun ang wangis ng Diyos. Oo, yes. Yun nga talaga. Yun ang Ayan kawangis, ako. yung kaluluwa, yung espiritu. Kasi At sa isang- unang nilikha ng Diyos, katawan. Katawan natin, tapos kaluluwa, tapos yung Espiritu Santo. Yun nga, oo. Ngayon, paliliwanag ko rin sa parte na yan kasi sa part 2 ng Obra Maestra, sa part 2 ng libro ginagawa ko, nandoon yung kaluluwa at ang espiritu. Kung kailan dumarating ang espiritu, kung kailan kinakailangan natin ng espiritu. So yun nung nandyan na yung kaluluwa at ang espiritu, dumalaw na yung espiritu ni Mama Mary, espiritu ng Diyos, dumalaw, dun gumalaw ang bata sapagkat meron na siyang kaluluwa at meron na siyang espiritu. So, doon gumalaw. So ganun Tapos, ikatlong misteryo, pagsilang na. Sa pagsilang na, Sa pagsilang na, yun yung bata, hindi lang si Jesus, kundi kayo din nagsilang. Tapos yung ika-4, yun yung nung isinilang, iniharap na sa templo si Jesus. Di ba? Iniharap na. Ano ba yung templo? Paghain sa templo ng Oo, Panginoon. inihain na sa templo. Ano ba yung templo? Ang pagkakaalam natin, simbahan, hindi lang yun. Tayo rin. Napakalawak ang ibig sabihin ng templo. Ang templo ay unti-unti niya nilalabas yung bata. Unti-unti niya nang inilalabas sa environment. Yung bata. Yung bata, oo. Hanggang sa ika-4 at ika-5, Pagkawala. At pagkakakita ni Jesus sa templo ng Jerusalem. Sa pang-apat pala, kasama na yung pag-aaral ng bata. Kasama na yung doon. Hanggang sa natagpuan siya. Natagpuan siya na nangangaral. Ibig sabihin, matataas na yung taong kausap niya. So, yung mga anak niyo, kapag ka nakapagtapos ng pag-aaral, yung ba ay nakikipag-usap sa mga maliliit lang kung sino-sino lang? Wala na. Siyempre, sa may mga pinag-aralan din madalas, matataas na tao din. Diba? So, Wala na. yung tuwa na yun yung na-imitate nyo, yun yung nagaya nyo. Yung 1 to 5, nagaya nyo na yun. Pero sa Hapis, unang misteryo, panalangin sa Mali, di ba? Yung ba mga anak nyo, minsan hindi nyo pinagdasal? Lagi-lagi. Nagdadasal. Ako din Di nadasal ba? ko. Nagmumuni-muni kayo na para magang kayo ay nananalangin sa Gethsemane. Panalangin. Ganun. Yun yung una. Pangalawa, Hampas kay Jesus sa linggo. oo, yung anak nyo, kung minsan talaga, nagiging krus para sa inyo. Matigas ang ulo. Matitigas ang ulo. Kung minsan, kung ano-ano pa yung sinasabi sa inyo. Para ba kayo hinampas na sa pino, di ba? Para bang Lumalaban. nasasaktan kayo, di ba? Lumalaban. Andun. So, yun ang papel ng isang ina, tumanggap ng isang kahapisan. Papel yan, hindi pwedeng mawala yan. At
walang ina na hindi dumaan sa happy. Nangyayari pa nga, yung pinutungan kayo ng corona ng tinik eh. Ibig sabihin, Super problema. pinangalanda ka ng mga anak niyo sa ibang tao na tanay ko, ganyan, ganito. Tama, hindi eh. Di ba? Yung mga ganun eh. May mga taong ganun, mabuti na kung iba, hindi pinuputungan ng corona ng tinik. Pero, isa din yan sa papel ng isang nanay. So, depende po sa pagpapalaki mo sa May, anak. totoo yun. Pero kasama pa nga yun yun sa isang kahapisan nyo. At yung ika-apat, may mga anak na nga, may mga apo na kayo. Pasan-pasan Kayo pa pa, rin. kayo pa ang pumapasa.